Best game ni Troy Rosario bilang isang Barangay Ginebra player. Yun po yung kanyang pinakita kanina sa laro niya against San Miguel sa pagbubukas ng 2025 dito sa PBA Commissioner's Cup. So ako po ulit si Ruben Terrado, dito po ako sa Smart Araneta Coliseum. Katatapos lang natin i-cover yung mga games ngayon. Yun nga, ngayon yung opening day, no? First game of 2025. Ito ginanap sa Smart Araneta Coliseum at yun, i-recap lang natin yung mga pangyayari, no? So again, yung syempre ang storya, yung game kanina, no, yung Barangay Ginebra kontra San Miguel at nagwagi nga ang Barangay Ginebra sa score na 93-81 and syempre ang naghari para sa Gin Kings itong si Troy Rosario, no? Again, best game of his Ginebra career at yun nga si Troy Rosario 4-8 sa 3, no? Talagang pati sa opensa talaga napakita si Troy. Sabi nga niya nung game last time or yung game kanina, sabi niya talagang kakaroon na siya ng mga open looks nga dahil nga ang daming options ng Ginebra ngayon, no? Like si Justin Brownlee, of course si Japet Aguilar sa ilalim. Di syempre, nagkakaroon na rin siya ng mga opportunities, may mga open looks siya. At in this game nga, pinakita nga niya yon kanina, no? And of course si Justin Brownlee nagtala rin ng 19 points at and 7 rebounds. And actually may sakit tong si Justin Brownlee, no? Sinabi kanina ni Coach Tim ko na may sakit, may iniindang sakit si Brownlee before the game. Pero eventually, yun nga, nakapaglaro pa rin siya ng mahusay, no? Scoring 19 points. And then si Stephen Holt, nagtala ng 15 points din para sa Barangay Ginebra on 3-4-6 shooting from 3. So, impressive win para sa Barangay Ginebra. Actually, ang daming heroes ng larong ito, no? Scotty Thompson nga, actually, tahimik, 8 points, pero nagtala siya ng 12 rebounds and 11 assists. So again, impressive din. Si Scotty medyo tahimik siya sa scoring but in other departments gumagawa siya, no? And then for San Miguel or for Ginebra muna, they fell to or they won their second straight game. So ang standing nila is 5-2. Ayun, so for San Miguel naman, they fell to 3-4. Tuloy-tuloy pa rin yung struggles ng San Miguel, no? Ano kaya problema ng San Miguel? Lagay nyo lang po sa ating comment sections or section. Si Jabari Narcis had 17 points and 10 rebounds but only 18 from the field. Hindi impresibo yung kanyang naging performance, no? And then si CJ Perez may 14 points. Junmar Fajardo 12 points and 23 rebounds for San Miguel, no? Balik tayo sa side ng Ginebra, no, na-activate itong si Jamie Malonzo for the match against ito nga sa San Miguel pero hindi siya ginamit. Ayon naman kay Coach Tim Con ay hindi pa talaga fit itong wala pa siya sa rhythm, no, si Jamie Malonzo. He is fit, he is healthy but syempre iba pa rin yung sa court, no, yung rhythm niya wala pa. So yun. And then sa sa first game, nanalo ang Meralco kontra Eastern 88-83, no? It's Meralco's fourth win, snapping their 2-game losing streak, no? So again, magandang pinakita ng Meralco, pinakita nila yung defense finally, no? Napansin natin 100 points yung binibigay ng Meralco sa kanilang kalaban sa 4 games, no? But right now nagtala sila ng 83 points or naglimit sila ng 83 points laban sa Eastern team, no? So si Akil Mitchell, ayun, pinakita niya yung depensa niya sa game na to, 7 steals and he also had 31 points. So talagang itong Meralco, no, hoping to finally get a winning streak going after nga nung kanilang 2-game losing streak. Para sa Eastern, nalaglag sila to ang record ng Eastern is 6-3 after falling to their second
game in 3 games. So yun po ang ating resulta ng ating mga games on this January 5, 2025, first game ng PBA sa 2025. So dyan na po nagtatapos ang ating mixing recap ng mga pangyayari ngayong January 5, 2025. Again, follow us on our social media accounts and subscribe to our YouTube channel. Ako po si Ruben Terrado, and keep supporting ating mga platforms, pati sa spin.ph, read our articles, and we'll see you around. Have a good day.